Kabanata 2341. Ipinagmamalaki ni Kazuo ang kanyang nagawa sa pagtuturo ng napakahusay na disipulo. Kahit na ang Skydog ay maaaring hindi katugma para kay Raesop, iyon ay dahil lamang sa Skydog na masyadong bata at walang karanasan. Tiyak na hihijitin siya ng Skydog sa takdang panahon. Ngunit pansamantala, isang bagay na sinusubukang iwasan ng lahat ay nangyari. Si Kazuo ay isang napakalupit na tao. Handa siyang gawin ang anumang bagay sa masamang layunin upang makakuha ng mga benepisyo para sa kanyang sarili. Ganoon din ang ipinapatupad noon nang makatay siya ng ilang igas. Si Skydog naman ay mabait na tao. Kinasusuklaman niya ang paraan ni Kazuo sa pakikitungo sa mga bagay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit si Kazuo ang kanyang tagapagligtas, ang nagturo sa kanya ng mga kasanayan sa ninja, at ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman, tinatrato niya siya tulad ng pagtrato ng isang anak sa kanyang ama. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kailanman lumaban sa kanya si Skydog at ginagawa ang anumang sinabi sa kanya kahit nalabag ito sa kanyang konsensya upang bayaran siya. Ngunit ang partikular na kapayapaan sa pagitan nila ay nasira isang araw. Si Skydog, bilang isang young adult, ay umibig sa isang babae isang araw. Ito ay isang simple at dalisay na batang babae, tulad ng isang daffodil, inosente. Gayunpaman, si Kazuo, upang makuha ang lahat ng ginto mula sa nayon para sa kanyang sarili, ay pinatay ang lahat sa nayon sa isang gabi. Natural, ang babaeng iyon na minahal ni Skydog ay hindi nakatakas mula sa pagkakahawak ng Diablo at namatay ng malungkot sa ilalim ng espada ni Kazuo. Ang partikular na insidenteng iyon ay nagbigay ng malaking psikolohikal na dagok sa Skydog. Sa mismong araw na iyon, hinugot niya ang kanyang espada at itinutok ito kay Kazuo. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil sa natitirang 4 sa 5 sa kanila, at bilang pagsasaalang-alang sa pagpapalaki sa kanya ni Kazuo mula pa noong bata pa siya, nagpasya siyang huwag maghayganti. Gayunpaman, gumawa ng deal sina Skydog at Kazuo sa araw na iyon. Tutulungan lang ni Skydog si Kazuo ng 3 beses bilang kabayaran sa pagpapalaki sa kanya. Sa pagkumpleto ng 3 kahilingan, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kung magkikita silang muli sa hinaharap, magkaaway sila. Ang kasunduang iyon ay hindi nagustuhan ni Kazuo. Ngunit ano ang maaaring gawin sa puntong iyon? Upang hindi mawala si Skydog, at hindi siya harapin bilang isang kaaway, hindi kailanman humingi ng tulong si Kazuo kay Skydog sa harap ng mga paghihirap. Bagamat si Kazuo ay may 5 may kakayahang lalaki sa ilalim niya, 4 lamang ang magagamit. 4 sa kanilang buhay ang nag-alay na sa misyong ito para patayin si Thomas. Kahit natapusin niya ang misyon na ito at makakuha ng $500 milyong bilang mga gantimpala, kinailangan ni Kazuo na mag-recruit at magsanay muli sa kanyang mga nasasakupan. Sumasakit ang ulo niya sa isiping iyon. Dahil nga sa kanilang kasunduan ay hindi siya nang ahas na humingi ng tulong kay Skydog ng ganoon kadali. Hindi man niya gustong humingi ng tulong, wala siyang pagpipilian. 2 beses nang humingi ng tulong si Kazuo dahil sa mga pangyayari na hindi niya kayang lutisin ng mag-isa, kaya napilitan siyang humingi ng tulong mula sa Skydog. Naniniwala siya na pagkatapos nito, hindi na siya hihingi ng kahit ano sa Skydog sa buong buhay niya. Ngunit napilitan siyang humiling ng kanyang tulong pagkatapos na aibak sa isang sulok ni Thomas. Parang Skydog lang ang may sapat na kakayahan para patayin si Thomas. Huminga ng malalim si Kazuo at sinabi sa sarili, Thomas, oh Thomas, napakalakas mo para maitulak ako sa puntong ito. Hindi maiiwasang humingi siya ng tulong kay Skydog. Ngunit ang tanong ay, paano ito dapat gawin? Pinag-isipan itong mabuti ni Kazuo. Kung nagawang patayin ng Skydog si Thomas, iyon ang pinakamahusay. Ngunit kung siya ay mabibigo, ibig sabihin ay buhay pa si Thomas at hindi na niya kontrolado ang Skydog. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Matapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-dahang nabuo ang isang nakakalokong ngiti habang nag-iisip ng isang masamang ideya. Tumungo siya sa desk, kumuha ng maliit na pakete ng mga gamot at ibinuhos ito sa teapot. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang mahusay na pag-iling, tinitiyak na ang mga nilalaman ay nahahalo ng maayos, na hindi nagpapakita ng anumang mga depekto. Pagkatapos, ibinalik niya ang teapot sa kinaroroonan nito at kumilos na parang normal. Dahil hindi ka na magiging kapaki-pakinabang sa akin pagkatapos nito, kung gayon hindi mo na kailangang panatilihin ang iyong buhay. Sa pananaw ni Kazuo, tiyak na sasalungat sa kanya ang Skydog pagkatapos ng misyon na ito, na nagmarka ng pagtatapos ng kasunduan na mayroon sila.
Kabanata 2342. Dahil magiging kalaban niya pa rin siya, dapat din siyang harapin. Ang mga gamot ang magiging sanhi ng pagkamatay ni Skydog sa loob ng 3 araw. Detalyadong pinlano ni Kazuo ang lahat. Una sa lahat, maghihintay siya hanggang sa mapatay ng Skydog si Thomas. Pagkatapos, magtatago siya ng 3 araw, naghihintay ng lason na pumatay kay Skydog bago lumabas mula sa pagtatago. Sa planong ito, parehong haharapin sina Thomas at Skydog ng sabay. Napakagandang plano. Dahil lahat kayo ay gustong lumaban sa akin. Kung gayon wala sa inyo ang maiiwan na buhay. Nagtungo siya sa pinto at tinawag ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya, sabihin mo kay Skydog na makita ako ngayon. Wala pang 20 minuto, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw sa harap ni Kazuo. Skydog iyon. Napabuntong hininga si Kazuo habang naglalagay ng masakit na ekspresyon at sinabing, naniniwala ako na narinig mo na ang nangyari sa akin, tama ba? Mahinahong sagot ni Skydog, words have reached my ears. Patay na silang 4. Tama ka. Ang Thomas na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Tumingin si Kazuo kay Skydog. Natatakot ako na ikaw lang ang may kakayahang tanggalin siya. Nagtanong si Skydog, so gusto mong gawin ko ang isang bagay tungkol dito. Nagkunwari si Kazuo na nag-aalangan, nagkakasalungatan, nahihiya, at nasasaktan. Kawakas ay nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga at sinabing, oo, kailangan ko ang tulong mo. Nagpatuloy si Skydog, may kasunduan sa pagitan natin. Tutulungan kita sa 3 kahilingan, at ito na ang huli. Tumanggo si Kazuo. Alam ko, hindi mo na kailangang ulit-ulitin iyon. Alam kong pagkatapos ng misyon na ito, hindi na tayo magkakamag-anak bilang mag-ama, kundi bilang magkaaway, mortal na magkaaway. Si Kazuo ay may masakit na ekspresyon habang nagsasalita siya. Nagsimula na ring mamuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tila nang hihinayang siya at talagang nag-aatubili. Kung Hollywood ito, baka nanalo pa siya ng Oscar. Sabi ni Skydog, since you have made up your mind, that concludes our talk then. Wait here. I will be back with Thomas's head. Tumalikod siya pagkatapos ng kanyang pangungusap at gusto nang umalis. Agad na sumigaw si Kazuo, sandali. May iba pa ba? Naglakad si Kazuo patungo sa coffee table, itinaas ang teapot at ibinuhos ito sa 2 tasa. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isa sa kanila kay Skydog at sinabing, sa ating paghihiwalay. Ito ay hindi kailangan. Hindi na-appreciate ni Skydog ang ginagawa ni Kazuo. Nagsalita si Kazuo sa pagitan ng kanyang mga hikbi, kahit ano pa man, dati tayong naging mag-ama. Mahirap ba talagang uminom ng tsaa para sa ating paghihiwalay? Nag-aalala ka ba na may lason ang tsaa? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, sabay-sabay niyang ininom ang buong tasa ng tsaa. Pagkatapos ay nagsalin si Kazuo ng isa pang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Skydog. Anong masasabi mo? Tumingin si Skydog kay Kazuo at sobrang naantig. Kung tutusin, si Kazuo ang nagpalaki sa kanya nitong mga taon. Isang tasa ng tsaa sa kanilang paghihiwalay. Bakit hindi? Kinuha ni Skydog ang tasa ng tsaa, itinaas ang kanyang maskara, at ininom ang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay inihagis niya ang tasa sa lupa at tumalikod, walang pag-aalinlangan na naglakad palayo. Nag-evil smile si Kazuo habang pinapanood ang Skydog na umalis. Nang ilabas niya ang antidote at nilunok iyon, gumisi siya at sinabing, masyado ka pang bata, Skydog. Hindi ka pa kwalipikadong sumalungat sa akin. Si Kazuo, na kumuha ng antidote, ay hindi maaapektuhan ng lason. Ngunit ang Skydog, sa kabilang banda, na walang ideya na ito ay lason, ay mamamatay sa loob ng 3 araw. Kung nagawa niyang patayin si Thomas sa mga ilang araw na ito, tuluyan na siyang mahuhulog sa masasamang plano ni Kazuo. Magdudulot iyon ng sakit sa mga kaibigan at pamilya ngunit kagalakan sa mga kaaway. Kabanata 2343. Sa House of Mysteria, umiinom ng tsaa ang Dragonhead at Dragon Scale habang nakikinig sila sa ulat ng kanilang nasasakupan sa pinakabagong impormasyon. Matapos itong pakinggan ng Dragonhead, hindi niya namamalayan ang isang makahulugan, mahinang ngiti. Samantala, nagalit ang Dragon Scale at sumigaw, napakalaking basura ni Kazuo Yamamoto. 4 sa kanyang mga nasasakupan ang napatay. Dragonhead, gumastos ka ng $500 million para imbitahan ang mga basura dito para tulungan tayo. Talaga bang maaasahan siya?
Hindi pinansin ni Dragonhead ang tanong niya. Sagot niya, bago ko inimbitahan si Kazuo, nagsagawa na ako ng detalyadong investigasyon sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako naglagay ng anumang pag-asa sa kanyang apat na subordinate na pumatay kay Thomas. Ha? Nataranta ang Dragon Scale habang nagtanong, pero bakit gumastos ka pa ng napakaraming pera para imbitahan siya dito? Paliwanag ng Dragonhead, ang totoo, inimbitahan ko siya dito dahil tinitigan ko ang kanyang huling subordinate na Skydog. Isa siyang genius din na talagang may kakayahan at mas mahusay pa kaysa kay Kazuo. Ang pagpapabagsak ni Skydog kay Thomas ang tunay kong layunin. Tumango si Dragon Scale. I see. Pero paano kung mabaygo rin si Skydog? Mabibigo talaga si Kazuo. Kahit nakunin niya ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, mamamatay din siya. Nagkibit balikat ang Dragonhead at tila walang pakialam dito. Aniya, hindi na mahalaga kung mamatay o mabaygo silang lahat. At least may makukuha pa akong impormasyon tungkol kay Thomas. Tsaka kung mamatay silang lahat, hindi ko naman kailangang bayaran, di ba? Makakatipid ako ng $500 million. Talagang walang puso siya. Nag-recruit siya ng mga tao para pabagsakin si Thomas dahil lang gusto niyang isakripisyo ang mga ito para subukan ang kakayahan ni Thomas. Hinahayaan niya si Kazuo na magmarcha patungo sa sarili niyang kamatayan. Kung namatay si Kazuo, hindi na kailangang magbayad ng kahit isang sentimo ang Dragonhead. Pumalaklak ang Dragon Scale at nagtanong, handa ka bang magbayad kahit na natapos ni Kazuo ang kanyang misyon? Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ang Dragonhead. Kahit na natapos ni Kazuo ang misyon, hindi siya tatanggap ng anumang pera. Hindi lamang hindi makakatanggap ng pera si Kazuo, papatayin din ng Dragonhead si Kazuo para mapanatili ang kanyang magandang reputasyon. Sa madaling salita, mula sa sandaling inimbitahan ng Dragonhead si Kazuo sa Celandine City, hindi niya naisip na bayaran siya. Nakatakdang mamatay si Kazuo. Dalawa lang ang wakas para kay Kazuo. Mapapatay siya ni Thomas o Dragonhead. Ang tusong lalaking iyon na tanging pera lamang ang pakialam ay hindi kayang daigin ang matalinong Dragonhead. Habang nag-iisip si Kazuo na i-set up si Thomas para sa pera, may iba rin na nag-set up sa kanya. Nasa kamay na ng Dragonhead ang buhay niya. Uminom si Dragon Scale ng isang tasa ng tsaa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga bago niya sinabi, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Thomas. Ang apat na subordinate ni Kazuo ay may kakayahan, ngunit pinatay sila ni Thomas ng ganoon lang. Naguguluhan din ako sa totoo lang. Tumitig ang Dragonhead sa langit sa labas ng bintana at sinabing, theoretically, ninja skills are almost uncharted territory, and it also happens to be a field that Thomas has no exposure. Kahit na kaya niyang patayin ang apat na subordinate na iyon, dapat din siyang ma-injured. Ang problema, maayos ba si Thomas o masyadong mahina ang mga nasasakupan? Ang hindi nila alam ay may ninja expert din pala sa side ni Thomas. Hindi iyon kasalanan ng Dragonhead. Hindi niya akalain na pupunta si Ryesok sa Celandine City. Dagdag pa rito, hinding-hindi naisip niya na si Ryesok ay maliligtas din ni Thomas na naging dahilan upang makipagtulungan siya kay Thomas. Ito ay isang halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa pamamagitan ng minsan ang mga plano ay maliligaw. Unti-unting nagdilim ang langit at unti-unting umakyat ang buwan sa langit. Si Thomas, Pisces, at Ryesok ay nakaupo sa isang VIP resting lounge, kumakain ng ilang merienda habang tinatalakay ang kanilang kasunod na plano. Logically speaking, ipapadala lang ni Iga si Skydog o Kazuo sa puntong ito. Kabanata 2344. Sino kaya ito? Gumawa ng hula si Ryesok. Base sa pagkakaintindi ko tungkol kay Kazuo, malamang na magiging Skydog iyon. Si Kazuo ay napakamaingat at tusong tao. Hindi siya madaling kumilos maliban kung 100% ang tiwala niya. Patuloy na pinatay natin ang apat niyang mga subordinate kaya siguradong matatakot siya sa kung ano ang kaya natin. Masyado siyang magiging on edge para basta na lang kumilos, kaya kailangan niyang maghanap ng susubok sa atin para sa kanya. Ang pinakamahusay na kandidato ay si Skydog. Tinabi na ni Ryesok kay Thomas at Pisces ang tungkol sa mga bagay sa pagitan ni Skydog at Kazuo ng detalyado. Kaya naman, kung talagang darating ang Skydog, hindi papayag si Thomas na patayin siya dahil alam niyang hindi siya nakikitungo sa kanila ng Skydog nang wala sa sarili niyang kagustuhan.
Alam din ni Thomas na pagkatapos makumplito ang misyon na ito, tatayo si Skydog laban kay Kazuo tulad niya at papatayin pa si Kazuo. Hindi payag si Thomas na pumatay ng isang tulad niyan kahit anong mangyari. Gayunpaman, nasa desperado silang sitwasyon, kaya ano pa ang magagawa niya? Natahimik ang tatlo sa kwarto. Unang nagsalita si Thomas pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi dapat patayin si Skydog. Iyon ang opinyon ni Thomas, at iyon din ang iniisip ng dalawa pang tao. Ang naging hamon ng mga bagay ay ang regalo at mga talento ni Skydog bilang isang ninja. Kahit na si Reyesok ay hindi maaaring mag-claim na siya ay mas mahusay kaysa sa Skydog. Kung hindi niya pinansin, papatayin siya ni Skydog. Napakalakas niyang tao. Hindi mo siya mahaharap kung wala kang anumang layuning pumatay at natatakot kang masaktan siya. Ito ay nakapagpapaalaala kay Napoleon na nagmamalasakit sa mga talento ni Jean Lannes kaya si Jean ang naging pinakamatalino na subordinate ni Napoleon at ang kanyang personal na kaibigan. Nagpakita rin si Jean ng katapangan at tapang sa kanilang mga kampanya sa buong Italy, Austria, at Prussia. Kung ang isa ay patuloy na nagpipigil ng walang intensyon na patayin ang isang malakas na kaaway tulad ng Skydog, ang isa ay maaaring mapatay niya. Ang pagpatay dahil naawa sila sa kanya ay hindi ang gusto ni Thomas at ng kanyang grupo. Iyon ang mahirap na bahagi. Napakamot ng ulo si Pisces bago siya bumantong hininga at sinabing, hindi natin kayang patayin si Skydog at hindi natin hahayaang patayin niya tayo. Ano ang magagawa natin? Kung mahuli lang natin ng buhay ang isang kaaway na tulad niya, ito ang magiging medyo mahirap. Alam ng lahat na ito ay matigas. Gayunpaman, sina Thomas at Reyesok ay hindi normal na tao. Gaano man kahirap ang nangyari, gusto pa rin nilang subukan ang kanilang makakaya. Tanong ni Thomas, maaari ko bang labanan si Skydog at talunin siya ng direkta? Reyesok chuckled in resignation and shook his head, imposible. Skydog is a ninja, not a fighter. Bakit siya gagamit ng normal na paraan ng pakikipaglaban? Parang ginagamit niya ang kahinaan niya para harapin ang advantage natin, di ba? Medyo may sense ang sinabi niya. Idinagdag ni Reyesok bukod dito, ang pinakamagandang bagay sa Skydog ay ang pagsasanay niya sa S-level flute killing art na walang sinuman sa iga ang natutunan sa loob ng maraming siglo. Ang kapangyarihan ng kasanayang ito ng ninja ay hindi pangkaraniwan. Kalimutan ng paghuli ng buhay sa Skydog, hindi natin alam kung makakaligtas tayo sa kanyang flute killing art attack. Naunawaan ni Reyesok ang Nine Tails at ang mga kasanayan sa ninja ng Rockfield, kaya nagpatupad siya ng mga pantulong na estratehiya. Sa kasamaang palad, wala siyang magawa para harapin ang flute killing art ng Skydog. Napakakaunting impormasyon tungkol dito, kaya wala siyang paraan upang maunawaan ito. Bukod dito, ito ay napakalakas, kaya hindi ito madaling harapin. Kabanata 2345. Matagal na nag-usap silang tatlo pero hindi pa rin sila makabuo ng solusyon. Hindi tulad ng pakikitungo sa Nine Tails, ang Skydog ay mas misteryoso at ang flute killing art ay mas bihirang gamitin. Sa makatuwid, hindi sila nakabuo ng isang tiyak na plano. Maaari lamang silang sumabay sa agos. Nang harapin nila siya, kinailangan nilang umangkop sa sitwasyon at humanap ng pagkakataon na i-neutralize ang kanyang mga pag-atake. Tumingin si Reyesok sa bintana sa buwan at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Sa totoo lang, pagkatapos niyang matuklasan ang nangyari kay Skydog, wala siyang hinanakit kay Skydog. Si Skydog ay hindi kabilang sa mga taong pumatay sa mga Koka Ninja noon. Dahil dito, ayaw ni Reyesok na patayin si Skydog. Malaking kawalan para sa mundo ng ninja kung mawawala ang isang napakahusay na henyo. Sa tuwing naiisip iyon ni Reyesok, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang sama ng loob. Habang tahimik silang tatlo, biglang nagmula sa labas ang malambing na tunog ng plauta. Sabay-sabay na natigilan ang tatlo. Ano ang pinagmula ng tunog ng plote na iyon? Naging focused at alerto si Reyesok. Tutugtog ng plote si Skydog sa tuwing nasa misyon siya. Ang tunog ng plote na ito ay tanda ng kanyang presensya. Mamulong siya. Tanong ng Pisces, hindi ba ang mga ninja ang pangunahing pumapatay? Hindi ba siya ilalantad sa pagtugtog ng plote? Oo, laban iyon sa pagkakakilanlan at pagpoposisyon ng mga ninja. Hindi rin moari ni Reyesok. Aniya, ito ang kahirapan na ibinibigay ng flute killing art. Kung gagamitin mo ito, ang iyong lokasyon ay malalantad.
Kadalasan, kapag nalantad ang iyong lokasyon, ang pagpatay ay hindi makumplito dahil ang target ay maaaring tumakas at maging alerto sa iyong presensya. Pinahihirapan mo ang iyong sarili ng walang dahilan. Kaya naman, walang ibang tao ang nakayanan ang kasanayan sa loob ng maraming siglo maliban sa Skydog. Bilang isang ninja, natural kung mas nakatago ka, mas mabuti. Sino ang gagawa ng inisyatiba upang ilantad ang kanilang lokasyon? Nagpatuloy si Reyesok. Ang himig ng kanyang plote ay parang funeral song para sa mga patay na tao. Kapag tinugtog ni Skydog ang kanyang plote ng maaga, ang kanyang kaaway ay makakapaghanda lamang na mamatay. Ganoon ba talaga siya kalakas? Tumingin si Pisces at tumitig sa direksyon ng mga tunog ng plote. Wow! Talagang matapang at mayabang si Skydog. Nakatayo talaga siya sa entrance ng ospital habang hinihipan ang kanyang flute. Para siyang nag-aalala na baka hindi siya makita ng iba. Hindi ba siya masyadong mayabang? Bitawan mo ako at harapin siya. Nang malapit nang umalis ang Pisces, idiniin ni Thomas ang kanyang balikat at sinabing, manatili ka rito. Magpapatulong ako sa ibang tao na pumunta. Sino ang itatanong mo? Libra. Sa mga miyembro ng 12 Golden Zodiacs, ang Libra ay kilala bilang Master of Weapons. Maging ito ay isang baril o isang malamig na sandata, magagamit niya ito ng mahusay. Bukod doon, siya ang may pinakamalakas na depensa, at siya ang pinakamahirap na pumatay. Ito ay dahil alam ni Libra kung paano gumamit ng iba't ibang kagamitan sa pagtatanggol upang protektahan ang kanyang sarili. Kahit na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay itinuturing na katamtaman, ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay walang alinlangan na pinakamahusay. Hindi nila alam kung paano gumagana ang flute killing art ng Skydog. Kahit na ipadala ang mga miyembro ng 12 Golden Zodiacs na may makapangyarihang husay sa pakikipaglaban gaya nina Gemini, Virgo, at Scorpion, maaaring hindi nila makuha ang pang-ibabaw. Baka masugitan pa ang magkabilang panig. Simple lang ang linya ng pag-iisip ni Thomas. Ipapadala niya si Libra upang subukan ng tubig at maunawaan ang mga diskarte ng Skydog. Pagkatapos, maaari niyang ipatupad ang komplementaryong plano batay sa impormasyong nakuha niya. Si Thomas ay palaging gumagamit ng parehong paraan sa nakaraan. Doon ang halaga ni Libra. Sa sandaling marinig ng Pisces na ipapadala si Libra, naunawaan niya ang mga iniisip at intensyon ni Thomas. Okay, hayaan mong si Libra ang kumuha ng unang shot. Sa labas ng ospital, lumabas ang isang lalaking nakasuot. Siya ay mga 1.9 metro ang taas, at ang kanyang figure ay napaka-muscular. Maaari mong sabihin na siya ay ganap na may kakayahan. Sa kanyang nagniningning na gininto ang baluti, mukha talaga siyang isang sinaunang general na namumuno sa kanyang hukbo sa labanan. Kabanata 2346. Paano kahanga-hanga? Lumakad ang lalaki at huminto 10 metro ang layo mula sa Skydog. Hoy, bakit ka nag-float sa kalagitnaan ng gabi na dapat ay natutulog ka? Nagpatuloy si Skydog sa pagtugtog ng kanyang plote na parang wala siyang narinig. Si Libra ay naging nagtrabaho. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung patuloy kang tumugtog, hindi ako magiging magalang sa iyo. Aagawin ko ang iyong plota at babaliin ko. Umakto pa rin si Skydog na parang hindi niya naririnig. Hoy, ang yabang mo talaga ha. Lahat ay nagmula sa langit. Wala ka bang respeto sa akin? Okay, brat, wait lang. Sinabi ni Libra kung ano ang dapat niyang sabihin, at dahil walang pakialam si Skydog sa kanya, alam ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Kumuha si Libra ng mahabang pike at sumugod papunta sa Skydog. Mamatay. Diretso niyang itinutok ang pike kay Skydog. Si Thomas, pati na rin ang iba, ay nanonood mula sa silid at hindi nila namamalayan na nakasimangot. Mabilis at brutal si Libra, tinangka niyang saksakin ang noo ni Skydog ng walang awa. Awkwardly enough, nakatayo pa rin si Skydog habang tumutugtog ng kanyang flute. Tila hindi niya naririnig o nakikita si Libra. Hindi na lang niya pinansin ang pike na walang awa na paparating sa kanya. Nakatutok ang pike sa kanyang noo, ngunit hindi siya kumikibo. Anong ginagawa niya? Naghahanap ng kamatayan. Phew! Pagkatapos, ang pike ay tumusok sa noo ni Skydog na ikinagulat ng lahat. Kamamatay lang ba ni Skydog? May balak ba siyang patayin ang sarili niya? Habang ang lahat ay nalilito at nalilito sa mga kilos ni Skydog, ang eksena sa harap nila ay nagbigay sa kanila ng malaking pagkabigla.
Sa sandaling iyon, naunawaan nila kung bakit iniiwasan ni Skydog ang pag-atake. Matapos mabutas ng pike ang katawan ni Skydog ay hindi na siya domyugo ni Katie Ting. Sa halip, naging usok siya at unti-unting nawala sa ere. Ano ba naman? Napatulala ang lahat. Ito ba ay isang kasanayan sa ninja? Ito ay malinaw na magic. Di nagtagal, isa pang Skydog ang kapansin-pansing lumitaw sa hindi kalayuan sa likod ng Libra. Hawak pa rin niya ang kanyang plote at tinutugtog ito. Walang pagbabago sa kanyang mga galaw. Parang magic. Tinulyapan ni Libra ang usok na nawala sa kanyang harapan bago siya tumingin kay Skydog na tumutugtog ng flute at tumawa. Wow! Ang galing mo naman! Paano mo nagawa yon? Hindi ka naman multo diba? O marunong ka mag-teleport? Si Libra ay nagbubuga ng kalokohan, ngunit siya ay tumitingin sa paligid. Alam niya na ito ay hindi isang normal na kasanayan sa ninja at kailangang mayroong isang espesyal na mekanismo na naroroon sa malapit. Ang mga kasanayan sa ninja ay mukhang mahiwaga at mahiwagang. Kapag hindi mo naintindihan ang teorya nito, iisipin mo na ito ay hindi ka panipaniwala. Kapag nalaman mo ang teorya sa likod nito, makikita mo na ang iyong katalinuhan ay iniinsulto. Hindi pinansin ni Libra si Skydog na tumutugtog ng kanyang flute sa kanyang harapan at sinimulan niyang hanapin ang totoong Skydog pati na rin ang posibleng mekanismo. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang mga ito. Kabanata 2347. Siyempre, kung ang Skydog ay matatagpuan ng walang labis na pagsisikap, ang mga tao ay maaaring madaig ang kanyang flute killing art ng napakadali. Hindi rin ito magiging top level na ninja skill. Nagkibit balikat si Libra at sinabing, "Fine, I can't find your flow. I give up." Seryoso niyang tinitigan si Skydog bago niya idinagdag, "I can kill you, but you can't kill me." Nakatayo ka lang dyan at tumutugtog ng flute. Paano mo nagagawang pumatay? Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Ang isang dalubhasa tulad ng Libra ay may napakabilis na reflexes. Siya ay gamulong pasulong at sumugod ng walang pag-aalinlangan. Phew! Isang matalim na palaso ang lumipad sa tuktok ng kanyang ulo. Kung hindi niya ito naiwasan sa takdang oras, ang palaso ay tumusok sa kanyang leeg. Si Libra ay bumuho sa malamig na pawis. Wow! Saan nanggaling ang palasong iyon? Sa wakas ay natutunan niya ang kapangyarihan ng flute killing art. Sa ibabaw, ang Skydog ay hindi umiiral. Gaano man ang pakikitungo mo sa kanya, magiging usok siya sa huli at hindi mo siya mapapatay. Ang totoong Skydog ay nagtatago sa kadiliman at naghahanda upang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Iyon ang katotohanan. Ang pagtugtog ng plote para ilantad ang kanyang pagkakakilanlan ay isang pagbabalat kayo lamang. Pagkatapos ng lahat, si Skydog ay isang ninja. Ang taktika na ginamit niya ay may kinalaman pa rin sa husay ng pagpatay habang nakalusot. Nagawa pa niyang magtago sa isang maluwang na lugar kung saan walang nakatikip sa kanya. Palihim siyang lumilibot sa harap ng mga mata ni Libra. Makapangyarihan talaga iyon. Hindi nakakagulat na walang ibang tao ang makakabisado sa flute killing art. Mukhang napakahirap lang. Alam ni Libra ang tungkol sa flute killing art, ngunit hindi pa rin niya maisip ang pangunahing teorya nito. Habang nag-iisip siya ay may biglang lumipad na palaso. Iniwasan ito ni Libra, ngunit bago pa man siya makatayo, biglang lumitaw ang isang figure, may hawak na punyal at sinaksak ang puso ni Libra. Pagkatapos, nawala ang figure. Agad na napaluhod si Libra sa lupa sa sakit. Bagamat napakatigas ng kanyang baluti, hindi pa rin ito nakaharang ang punyal. Ang isang normal na tao ay ganap na namatay pagkatapos ng pag-ataking iyon. Gayunpaman, nanatiling buhay si Libra. Inilabas niya ang punyal, nagpakawala ng isang mahabang hininga, at sinabing, "Sa kabutihang palad, naghanda ako ng isang protection na plato para sa aking dibdib, kung hindi ay papatayin ako nito." Sa susunod na minuto, inatake ng Skydog ang Libra mula sa lahat ng anggulo. Mapoprotektahan lamang ni Libra ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng kagamitan. Hindi niya nagawang lumaban kahit kaunti. Sa totoo lang, ang katotohanan na siya ay buhay pa ay sapat na maswerte. Ang iba pang miyembro ng 12 Golden Zodiacs ay namatay sa lugar. Ito ay isang matalinong desisyon para kay Thomas na ipadala ang Libra doon. Naiintindihan niya ang nakakasakit na diskarte ng kanyang kalaban nang hindi nawawala ang anumang lakas ng tao. Tinamantala niya ang halaga ng Libra ng husto. Lahat tama.
Libra, bumalik ka. Sigaw ni Thomas sa baba. Nagutos siya na bawiin ang kanyang kawal. Nasaksihan na ni Thomas ang husay ng Skydog, kaya hindi na niya kailangang hayaan pang ipagsapalaran ang buhay ni Libra. Kung magpapatuloy ang mga bagay, maaaring mapatay ni Skydog si Libra kung hindi niya ito pinansin. Halos masira ang mga kagamitan ng Libra, kaya hindi na hinayaan ni Thomas na harapin pa ang panganib ng Libra. Nakahinga ng maluwag si Libra. Kalimutan mo na, hindi mo ako kalaban, kaya hindi na kita aawayin. Palam. May darating at haharap sa iyo mamaya, sabi niya sa nag-floatiflying Skydog. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Hindi siya pinigilan ni Skydog. Mula sa kanilang labanan, masasabi rin ng Skydog na ang lakas ng pakikipaglaban ng Libra ay hindi ang pinakamahusay, ngunit ang kanyang kakayahang magdepensa ay napakahusay. Ang Libra ay parang isang malaking bato na kayang labanan ang lahat ng pag-atake. Kung patuloy silang mag-aaway, magbabayad ng malaking halaga si Skydog kahit na kaya niyang patayin si Libra. Ang layunin ng Skydog ay patayin si Thomas, kaya hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras sa Libra. Kabanata 2348. Bumalik si Libra sa VIP resting lounge sa ospital at nakipagkita kay Thomas at sa grupo. Magaling ang iyong ginawa. Inabutan siya ni Thomas ng isang basong tubig. Tinanggap naman ito ni Libra at uminom. Masyadong mapanganib at nakakapagod ang laban na iyon kanina na nakakaapekto sa kanya kapwa sa pisikal at mental. Kung hindi niya pinansin, namatay na siya. Aniya, that was a really tough job. Parang multo si Skydog. I cannot find his exact location or hit him at all. He was always ambush me. How annoying. Doon nakalagay ang kadakilaan ng isang S-level na ninja skill. Tinabi ni Reyesop, naiintindihan ko ang mga pangunahing kaalaman ng flute killing art. Pareho silang mga henyo na minsan lang lumitaw sa bawat ilang siglo. Ang talento ni Reyesop ay hindi mas masahol kaysa sa Skydog. Pagkatapos ng kanyang paunang obserbasyon, nabuo niya ang kanyang sariling pangunawa. Kung ikukumpara sa Libra na walang alam tungkol sa mga kasanayan sa ninja, mas madali para kay Reyesok na makahanap ng isang depekto. Camouflage lang ang tunog ng flute. Nakaka-distract at gumugulo sa atensyon ng karibal niya. Dahil sa melody ng flute hindi namin nakita ang flow niya at nakita naming naging usok ang Skydog, analyze niya. Pangalawa, top-notch ang kakayahan ni Skydog sa pag-stick around. Nagtatago siya sa dilim at sa sandaling may panganib na magpakita ng anumang mga kapintasan, agad siyang umaatake para pumatay. Tumigil sandali si Reyesok bago niya itinaas ang isang daliri niya. Ngunit may napakalaking kahinaan ng sining na pagpatay ng flute. Kung may tumusok sa kanyang tainga at hindi marinig ang himig ng plotter, hindi siya maabala. Kung gayon, hanggat may tiwala siya sa pag-iwas sa mga nakamamatay na pag-atake at paggamit ng kanyang katawan bilang isang mang-akit para akitin si Skydog at hulihin siya, posibleng mapatay siya. Ang pagpatay kay Skydog ay aktwal na nagsasangkot ng pagkamatay kasama niya. Ang plano ay hayaang saksakin ni Skydog ang sarili mong katawan para mahuli mo siya at mapatay bago ka mamatay. Malamang na hindi ito magagawa ng isang regular na tao, ngunit kaya ni Reyesop. Ang lakas ng kanyang quick draw technique ay ang bilis nito. Ang paggamit ng kanyang quick draw technique ay magpapahintulot sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano at matagumpay na mapatay ang Skydog. Ngunit kung iyon ang kaso, hindi lalabas ng buhay si Reyesop. Matapos pakinggan ni Thomas ang plano ni Reyesop, umiling-iling siya. Hindi siya pumayag dito. Aniya, natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa simula? Mahuhuli lang ng buhay si Skydog. Hindi natin siya kayang patayin, lalong hindi isakripisyo ang iyong buhay kapalit ng kanyang buhay. Kung ang mundo ng ninja ay nawala ng mga henyo tulad ng Skydog at Reyesok sa parehong oras, ito ay magiging isang malaking trahedya. Tinabi ni Thomas, hindi ngayon ang oras para sa desperasyon. Hindi natin kailangang ibigay ang ating buhay para sa Skydog. Tinulyapan niya si Skydog na tumutugtog pa rin ang kanyang flute. Kayong lahat, wait here. It's my turn to go. Ikaw, nagulat si Reyesop. Thomas, kakaunti lang ang alam mo tungkol sa ninja skill na yan. Baka mapatay mo ang sarili mo. Target ka niya, kaya mas malupit ang pakikitungo niya sa'yo kaysa noong nakipagdeal siya kay Libra. Masyadong delikado ang pagpunta mo. Dagdag pa ng Pisces, I think Reyesok is right. Commander, you can't go. Umalaklak si Thomas.
Sa tingin mo ba mamamatay ako? Kung hindi ko kayanin ang ganoong kaliit na hamon, wala akong silbi. Don't worry, I have got a good picture of the situation from the battle earlier. Kahit hindi ko mahuli si Skydog, I'm confident that I can protect myself. Walang dapat katakutin ang Diyos ng digmaan. Ang lahat ay hindi makumbinsi si Thomas, kaya't sila ay nanunood lamang habang siya ay pumasok sa laban. Pagkalabas ni Thomas sa ospital, tumayo siya sa harap ng Skydog at sinabing, "Ako si Thomas Mayo, ang taong binabalak mong patayin." Lumiwanag ang mga mata ni Skydog, at malinaw na nagbago ang kanyang tingin. Akala niya ay magtatago pa si Thomas. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkusa si Thomas na lumabas. Bakit? Pinababa niya ang flute killing art ng Skydog. Kabanata 2349. Ginawa ng assassin ang kanyang hakbang nang walang sinasabi. Phew! Isang palaso ang bumaril mula sa dilim at lumipad patungo sa leeg ni Thomas. Gayunpaman, bahagyang ikiling ni Thomas ang kanyang leeg pasulong nang hindi tinitingnan ang palaso, at lumipad ito sa kanyang balat. Siya ay walang sugat. Nabasa ni Thomas ang direksyon at bilis ng palaso. Aniya, alam kong imahe mo lang ito. Gumagamit ka ng pang-aakit habang ang totoong ikaw ay nagtatago sa dilim. Gusto mong kilalanin ang aking kapintasan at patayin ako. Tinasabi ko sa iyo ngayon na nanalo ka at hindi ko magagawa yon. Ipinakalat ni Thomas ang kanyang breath na sumasakop sa isang 10 metrong radius sa paligid niya. Nakapagtataka, kahit ginawa niya iyon, hindi pa rin niya mahanap ang mga track ni Skydog. Kailangan niyang humanga sa talento ni Skydog dahil napag-aralan na niya ang pagnanakaw sa ganoong antas ng eksperto. Maging si Thomas, Brett ay hindi maramdaman ang kanyang presensya. Ang mga kasanayan sa ninja ng East Ocean ay nabuo sa loob ng maraming taon, at sila ay gumagawa ng mga pagwawasto at pagpapabuti sa daan. Kung ang Skydog ay matatagpuan ng walang gaanong abala, paano niya napatay ang malalaking peluka na iyon? Hindi gumana ang breath ni Thomas. Biglang may sumulpat na figure sa likod ni Thomas at sinaksak siya sa baywang gamit ang kanyang punyal. Nasa isang napaka-awkward na posisyon, sa gitna mismo ng katawan ng tao, kung saan ito ang pinakamahirap para sa isang tao na iwasan. Gayunpaman, agad na tumalikod si Thomas at pinalo ang punyal. Malinaw na hindi inaasahan ng figure na ganoon kabilas ang magiging reaksyon ni Thomas, kaya agad itong nagtago muli sa dilim. Isang hakbang na lang ang layo niya nang mahuli siya ni Thomas. Bagamat hindi ma-detect ni Thomas, breath si Skydog, nang makalapit si Skydog kay Thomas, ilantad ng kanyang malakas na hangarin sa pagpatay ang kanyang lokasyon. Ang Skydog ay iba sa Ninetales. Si Ninetales ay baliw, at wala siyang anumang layuning pumatay nang pumatay siya ng isang tao. Si Skydog, sa kabilang banda, ay isang normal na tao. Sa tuwing sinubukan niyang pumatay ng iba, ang kanyang layunin sa pagpatay ay magiging napakalakas. Batay doon, matatag na matukoy ni Thomas ang lokasyon ng Skydog. Kaya, ang mga bagay ay naging awkward ngayon. Hanggat hindi muna umatake si Skydog. Hindi mahanap ni Thomas ang kanyang kinalalagyan dahil ang kaguluhan mula sa himig ng plota at mga ambas ng Skydog ay gumawa ng isang walang kamali-mali na pares. Hindi rin kayang patayin ng Skydog si Thomas. Kung makalapit man lang siya ng konti, makikita siya ni Thomas. Kapag nangyari iyon, makakalimutan na niya ang pagpatay kay Thomas. Kung mas mabagal ang reaksyon niya, huhulihin siya ni Thomas at sa halip ay papatayin siya. Pareho silang hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Ito ay isang deadlock. Ang tatlong tao sa VIP resting lounge ay hindi rin kapani-pani walang balisa habang nasaksihan nila ang laban. Tinampal ni Libra ang kanyang hita at sinabing, wala sa kanilang dalawa ang makahawak sa isa. Sa tingin ko ay dapat lang nilang tanggapin ito bilang isang draw. Isang draw. Paano ito naging posible? Habang si Thomas at Skydog ay nasa isang stalemate at walang magawa sa isa't isa, biglang may naamoy si Thomas. Napagtanto niya na may napakagaan na amoy na panggamot sa hangin. Hindi sana maamoy ito ng mga ordinaryong individual. Tanging isang tao lamang na may mga natatanging kasanayan sa medikal na tulad ni Thomas ang makakatukoy nito. Matapos maamoy ni Thomas ang mabangong amoy, nag-isip siya at nakaisip ng isang plano. Inabot niya ang isang stop gesture at sinabing, pagod na ako. Gusto kong bumalik at uminom ng tubig. Babalik ulit ako para awayin ka mamaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya at bumalik sa ospital.
Nakatingin lang si Skydog kay Thomas. Hindi niya maiwasan. Hindi siya naglakas loob na lumapit dahil natatakot siyang baka siya ay akitin ni Thomas sa pamamagitan ng isang daya. Kaya, ang tanging magagawa niya ay, Teka. Kabanata 2350. Matapos muling pumasok si Thomas sa ospital, diretso siyang pumunta sa imbakan ng gamot kung saan nagsimula siyang pumili at maghanda ng gamot. Napatulala naman ang iba. Walang nakarinig na may umalis para maghanda ng gamot sa kalagitnaan ng laban. Hindi ito laro kung saan maaari kang bumalik sa bahay kapag nasugatan ka. Pagkatapos, maaari kang bumili ng ilang gamot at kumain ng ilang suplemento upang mapunan ang iyong sarili bago ka bumalik upang ipagpatuloy ang laban. Magagawa ba niya ang ganoong bagay sa isang totoong buhay na labanan? Bagaman hindi ito naiintindihan ni Reyesok at ng iba pa, patuloy silang naniwala kay Thomas at hindi siya kinwestiyon. Makalipas ang halos 10 minuto, tapos na si Thomas. Okay, naniniwala akong malalampasan ko na ang flute killing art ng Skydog. Tila kumpiyansa si Thomas. Curious na tanong ni Reyesok, are you rely on this bottle of medicine to deal with Skydog? Parang katawa-tawa. Isang kakaibang ngiti ang isinalubong sa kanya ni Thomas at sinabing, syempre hindi uobra kung aasa lang ako sa bote ng gamot na ito. Kakailanganin ko ng tutulong sa akin na harapin ang Skydog. Sino ang tutulong sa iyo? Tinulungan na ako ng taong iyon. Lubos silang nalitaw ni Thomas. Hindi nila naintindihan ang nais niyang sabihin. Parang may tumulong kay Thomas na harapin ang Skydog ng maaga. Gayunpaman, bukod sa iilan sa kanila, sino pa ang gustong humarap sa Skydog? Habang sila ay nalilito, lumabas si Thomas dala ang bote ng gamot at pumunta hanggang sa pasukan ng ospital. Tinitigan niya si Skydog, na tumutugtog pa rin ang kanyang flute, at sinabing, tapos na akong magpahinga, at good spirits na ako ngayon. To be fair, kailangan mo bang magpahinga bago tayo magpatuloy sa laban? Nagpatuloy si Skydog sa pagtugtog ng kanyang plote nang hindi sumasagot. Mukhang hindi na niya kailangang magpahinga. Bahagyang umiling si Thomas. Okay, hindi na ako magpipigil ngayon. Tanggapin mo ang atake ko. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang bote ng gamot, itinaas ito, at inihagis ito ng napakalakas. Sa isang iglap, nabasag ang bote ng gamot. Kasunod nito, isang malaking malabong ambon ang kumalat mula sa bote ng gamot at nagkaroon ito ng bahagyang masangsang na amoy. Ang buong pasukan, pati si Thomas, ay napapaligiran nito. Ano ba ang nangyayari? Natigilan si Reyesok nang makita niya ito. Nagpaplano ba si Thomas na mamatay kasama niya? Hindi naman ganoon ang itsura. Si Thomas ay hindi isang taong gagawa ng ganoong bagay. Nagpatuloy sa panunood ang tatlo at inaabangan ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, mabilis na tumila ang ambon at walang nangyari. Parang may buhangin na sumabog para lang maging maayos ang lahat pagkatapos dahan-dahang tumira ang buhangin. Ang gamot ni Thomas ay hindi naging epektibo at ang mga bagay ay bumalik sa normal. Parehong Thomas at Skydog ay hindi maaaring makitungo sa isa't isa at sila ay nahulog sa isa pang pagkapatas. Ang isa ay nakatayo habang ang isa ay tahimik na tumutugtog ng kanyang plota. Kung magpapatuloy ito, walang mananalo kahit pagsikat ng araw. Habang nakaramdam ng awkward ang lahat at nag-iisip kung paano nila masisira ang deadlock, biglang huminto ang tunog ng plota. Si Skydog, na kanina pa tumutugtog ng plota, ay unti-unting naging anino at nawala rin. Natalo lang ba siya nang hindi inaatake o naisip ni Skydog na walang paraan para talunin si Thomas, kaya nagkusa siyang huminto at maghintay ng pagkakataong umatake muli sa hinaharap.